Isang kasambahay ang nagnakaw ng alahas, laptop at pera mula sa kanyang amo sa Caloocan. Duda naman ang mga otoridad sa katwiran ng suspect ng maaresto. Balitang hatid ni Oscar Oida. Isang mahiwagang bulong. Yan umano nag-udyok sa kasambahay na si Alpha Calzada kung kaya't nagawa raw niyang pagnakawan ang kanyang amo na si Noni Aquino sa loob mismo ng bahay nito sa Maligaya Park, Caloocan City. O yung parang may nagsasalita sa tainga kong dalawa tapos parang may pumuputok na parang hangin. Yung bulong siguro, yun siguro ang nag-utos sa akin. Mga mamahaling alahas, 2 laptop at cash na may kabuang halaga ng di bababa sa 250,000 piso ang natangay ng kasambahay. Kaya ganun na lang ang sama ng loob ng kanyang amo pagkat kung ituring daw niya si Alpha, hindi parang kasambahay, kundi para na ring isang tunay na anak. Yun ay kahit 1 buwan pa lang daw itong nanunuluyan sa kanila. Nung dumating ka nga, mukha ka nga ano sa amin, dumating ka, mukha ka nga aswang. Ngayon mukha ka ng tao. 5 pa ng Marso ng taong ito nang tangayin umano ni Alpha ang mga kagamitan ng kanyang amo. Pero dahil sa masugid na pagpapaskil ng mga complainant ng litrato ng suspect sa internet, pati na sa kanilang lugar, madaling araw kanina, nahuli ang suspect matapos nung may makapagturo sa kanyang kinaroroonan. Sakto naman, pagkat ngayong araw pala sana ang lipad nito, pa-Cotabato. Yun nga lang, karamihan sa mga pinakamahal na alahas na ibenta na raw ng suspect. Ang pera, ginamit umano nitong pambayad sa albularyong gumagamot sa kanya, pati na sa mga anting-anting na suot niya. Kaya nga nagpa-albularyo na ako kasi panidoktor ako ng doktor, parang nabibingin ang tainga ko. Tapos yung parang nano na yung katawan ko, kaya nagpapa-albularyo na ako. Ito ng gamot ko, tsaka ito mga to. Ito. Duda naman ang mga complainant sa asal ng suspect. Tingin rin ng mga otoridad, baka nagpapanggap lang ang suspect para makalusot sa asunto. Umaasa naman ang mga pulis na matapos mapanood sa telebisyon, magsusulputan na ang ibang posibleng na biktima rin ng suspect. Oscar Oida, GMA News.